Super good news mga kabayan! Kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsar Max bulk carrier sa mundo. Gawang Pilipino. Ito ay ginawa sa Balamban, Cebu. Made in the Philippines. Wow na wow! Japan at Pilipinas naghahanda na. Ang dalawang bansa ay lumagda sa kasunduan para sa isang tax-free para sa mga bala, gasolina, pagkain at iba pa, habang ang militar ng dalawang bansa ay nagsasanay upang palakasin ang deterrence nito laban sa agresyon ng China. Nagbigay din ang Japan ng 337 million peso para tulungan ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas na palakasin ang depensa ng bansa. Pentagon nagbigay ng direktiba sa Abraham Lincoln Carrier Strike Group na kasalukuyang nasa West Philippine Sea na tumungo sa gitnang silangan. Iran nangangamba sa posibleng gagawin ng Amerika sa kanila. Iran Foreign Minister na nawagan kay President Trump ng diplomasya. Ayaw ng Iran ng gera. Pabagsak na ang Iran. $1 umaabot na ang palitan sa 1 million at 65,000 Iranian rial. BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna magkakaroon na ng towed array sonar at close-in weapon system. 6 na AW-159 Wildcat helicopter. Formal nang nilagdaan ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas ang kontrata. Japan at Pilipinas ipinakita ang kanilang mas pinalakas pa na alyansa sa China. Ang Japan at Pilipinas ay lumagda sa isang kasunduan sa pagtatanggol noong Huwebes. Tax-free o walang buwis para sa mga bala, gasolina, pagkain at iba pa na kinakailangan kapag ang militar ng dalawang bansa ay nagsasanay ng magkasanib upang palakasin ang deterrence laban sa lumalalang agresyon ng China sa rehiyon at upang palakasin ang kanilang paghahanda para sa mga natural na kalamidad. Japan nagbigay din ng 337 million peso bilang security aid sa Pilipinas. Layunin ng tulong ng Japan na ito na palakasin ang kapasidad ng Departamento ng Depensa ng bansa na isecure ang teritoryo ng Pilipinas at mapahusay ang deterrence laban sa mga banta na maaaring makakasira sa kapayapaan, katatagan at seguridad ng rehiyon. Bad news naman para sa Islamic regime ng Iran. Ang US Department of War ay nagbigay ng direktiba sa Abraham Lincoln CVN-72 Carrier Strike Group na kasalukuyang nakabantay sa West Philippine Sea na kailangan na nitong umalis at tumungo ito sa Middle East. Ito ay isang hakbang ng Estados Unidos na hindi ito nagbibiro na tulungan ang mga sibilyan sa Iran sa kalupitan ng Iran Supreme Leader. Kung akala ng kasalukuyang leader ng Iran na nagbibiro si President Trump sa kanyang mga babala, nagkakamali sila. Isang indikasyon na merong gagawing aksyong militar ang Amerika bilang tugon sa pagkasawi ng 2,400 ang mga inosenteng Iranian na nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Sakay ng USS Abraham Lincoln ang 45 mga fighter jets. Kasama nito ang 4 pang mga Arleigh Burke class destroyer, ang USS Pinckney, DDG-91, USS Bronze, DDG-111, USS Michael Murphy, DDG-112 at USS Frank Peterson Jr. DDG-121. Hindi lang yan mga kabayan, kasama din ito ang isa pang attack submarine ng Amerika. Darating ang karagdagang puwersa ng Amerika sa susunod na linggo sa North Arabian Sea Area of Operation. Nakiusap naman ang Iran Foreign Minister kay President Trump na ayaw nito ng digmaan. Mas pabor para sa Iran ang diplomasya. Ang dating sigaw ng death to America, biglang nagdilang Santo Papa. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, pabor ba kayo na magsagawa ng military strike ang Amerika sa Iran? If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have a message for him, what is the message? My message is do not repeat the same mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. In June, you destroyed the facilities, the machines, but the technology cannot be bombed, and the determination also cannot be bombed. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still diplomacy is much better than war.
Hey, Sean Hannity here. Hey, click here to subscribe to Fox News YouTube page and catch our hottest interviews and most compelling analysis. You will not get it anywhere else. Super good news naman mga kabayan. Ayon naman sa pinakabagong impormasyong nakalagay sa Procurement Monitoring Report ng Department of National Defense ng Pilipinas, formal nang nilagdaan ng Pilipinas ang kontrata para sa pagbili ng 6 ng mga AW-159 anti-submarine helicopter noong ika-29 ng Disyembre taong 2025 na nagkakahalaga ng 42 billion peso. Hindi lang yan mga kabayan, maliban pa dito, aprobado na rin ang paglagay ng close-in weapon system at towed array sonar para sa dalawang Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151. Good news na good news mga kabayan. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay pangalan at kauna-unahang methanol, dual-fueled Kamsar Max bulk carriers sa mundo na gawa sa Cebu bago ito lumayag nitong Huwebes. Ang dambuhalang barko na Brave Pioneer ay ginawa ng Sunichi Heavy Industry Cebu Incorporated. Ang barkong ito ay gawa ng mga Pilipino dito sa Balamban, Cebu, made in the Philippines. Kung kaya ng ibang bansa, kaya din ng Pilipinas. This achievement sobrang laki, di ba? Kasi this is our first dual bunker and methanol vessel made here in Balamban, Cebu. So it's a big deal. We made about 400 vessels when we started, all made by Filipino hands and sailed by Filipino sailors around the world, right? So parang kung baga kung agri pa, farm to table, the same thing, no? So we're coordinating with all the agencies. It takes a lot of agencies to get something like this done. It makes between PESA, Office of the President, DTI, so everybody working together. So as PISAC, we want to get everybody to work together to make the permitting easier, so we can have more land here to be able to reclaim more land, for example, to build more vessels, to create more jobs. So that's kind of the role that PISAC is playing, making it easier for the government to come together. Laban Pinas.